Kakain pa lang sana ng hapunan, pagka isang subo pa lang, nag-blackout na. Paglabas namin ng pinto, yun po, nagkakagulo na. Sunog na po pala sa harapan. Sa harapan ng bahay ninyo. Hindi po, malayo po talaga sa amin, sobrang layo pa po, sa gitna pa. Kasi yung amin po, tatawid pa po ng creek eh. Oo. Tatawid pa po ng creek, kaya nga po kami parang nakampante na kami kasi ang dami na pong bumbero eh. Dami na pong bumbero, sabi namin hindi na kami aabutin yan. Kasi sobrang dami na ng bumbero. Pero, Ayun po, lumakas yung apoy, hindi po namin alam kung anong nangyari, bakit ganun, sobrang dami na ng bumbero sa labas, pati sa may postal, may pumasok na po na bumbero, pero wala pa rin po. Hindi po binasa yung mga bahay namin. Wala na, yun na po, natupok na rin po. nadamay talaga yung bahay nyo. Ilang oras din po bago matupok yung amin. Oo. Hindi. Kayo mismo ang Wala. Ang sabi sa inyo. Ito po, pila-pila sa mga ganito. Antay-antay po ng biyaya. Sa ngayon po, wala po kaming kalilipat lang po namin kagabi sa NCH, sa po yun? Evacuation center sa may Aghang po. Pero anong sabi sa inyo? Makakabalik daw po ba kayo doon? Wala pa rin po kasi kaming balita sa ganyan, sir, dahil may haka-haka na hindi daw po. Hindi po kami 100% na sigurado na makakabalik. Kasi renter lang din po ako eh, kaya hindi ko rin po masabi. Hindi ko lang din po ito. Din po, halo-halo. Hindi din po namin alam kung pagkatapos po sa evacuation center, kung saan na naman po kami mapapadpa. Pero thankful pa rin kasi kahit pa paano may nagbibigay. Pero yung okay naman. James. Samat ka na may nagkakasunod pero makakuha na nagpapulong-pulong ng mga tao. Bakit na hindi nakakula? Bigyan mo ba kayo, ha? At kung may nasada kung hindi mo sasabihin na sa tiyan kung konti lang ang nasunog eh. Halos sa sunog. Walang tulog din nila. Pinatya nila yan. Hindi sabihin mo saan galing ang apoy. Opo. At hindi lang alam kung sino ang may gawa. Pero alam ko, sa sarili ko sinadya nila yan. Nakasabi sila. Pwede naman, alam naman ng mga taga-niya na wala kaming titulo. Yan, hindi yan sa amin. Pero dapat dinaan nila sa mabuting proseso. Hindi nila dinaan sa ganun. Tingnan mo, ang dami namin. May mga bata, may mga matanda, may mga nasaktan, may mga namatay. Bakit nagkaganon? Ang daming mga bumbero. Yung mga bumbero nga, naubos pa tubig eh. Ewan, sa kanila kung ano nangyari, ba't nagkaganon? Lagi yan. Sanay na po kami, may susunod. Pero yung mga taga-barangay ko, alam nila, nagtutulong-tulong kami pag may sunog na simula ng maliit na ngayon. Bakit ngayon, hindi na apula? Mga bumbero po, mga bumbero, naubusan ng tubig. Ano klaseng bumbero yun? Naubusan ng tubig. Project na housing dito. Ano po yung naging kadahilanan? Medyo tumagal po ito. Actually, yun talaga matagal. Years ago talaga, na even each administration, there were already steps na sana magkaroon ng makapagpatayo tayo ng decent housing for them there. No? Pero hindi lang tayo nagkasundo talaga doon sa terms. And so while the people, hinanda na po natin sila to embrace itong new form of housing, itong medyo high-rise para lahat sila ay magkasya at safe sila. Hindi siya natuloy-tuloy. Pero hopefully, I'm looking forward naman to the meeting tomorrow kasi feeling ko, now that, this happened and it's very unexpected and unfortunate, but uulitin ko, sana wag sila makinig sa mga chismis because syempre, daming chismis na talagang sinadya yung pagsunog sa lugar nila. Hindi po yung totoo. And in fact, the BFP has already investigated and are in the process of submitting a report to me. Pero, it's just an unfortunate incident, but we would like to have an opportunity or make sure there's an opportunity in this tragedy by building safer, better housing that will accommodate all the residents there. Opo.